Walang kulay ang laban kontra korupsyon. Yan ang depensa ni dating PNP Chief Nicolas Torre matapos makita sa pagtitipon ng Liberal Party. Kasabay nito, may panawagan din ng ilang miyembro ng partido. Alamin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Spotted sa fellowship event ng Liberal Party of the Philippines si former PNP Chief General Nicolas Torre. Haka-haka tuloy ng iba. Papasok na ba sa politika ang nasibak na PNP Chief? At aani ba siya sa LP na labas sa bakuran ni Pangulong Bongbong Marcos na kilalang malapit na alyado ni Torre? Giit ni Torre hindi naman siya dumalo para maging miyembro ng LP pero para sa iisa nilang paninindigan laban sa katiwalian. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat hahaluan ng or i-define ng politika ang laban sa korupsyon. Sapagkat bawat Pilipino, unang-una, ang korupsyon na yan ay labag sa batas at iisa ang saligang batas nating mga Pilipino. So, dapat, ano man ang kulay mo, ano man ang paniniwala mo, iisa ang ating hangarin dito, labanan ng korupsyon. Sa temang kung walang korap, walang mahirap, ang pagtitipon ng Liberal Party ay para manawagan na panindigan ang integrity, transparency, accountability at good governance at labanan ng korupsyon saan man at kailanman ito mangyari. Ayun na nga, itong balita ngayon si General Torre na kung kailan na sinibak sa pwesto na wala pang 2 buwan ito, di ba? Alam naman natin yon, sinibak siya sa pwesto. Diretso na tayo ha, wala muna shout out, diretso tayo dito. Basta ingat po tayong lahat. Yun lang yung ano muna. Next vlog ko, shout out tayo. Ito na nga yung si General Torre. Pasiuna pa lang yun, yung napanood nyo. Nung bungad pa lang yun. So, dagdagan natin yung may mga video pa siya dito na mapapanood natin na hindi daw siya pumunta doon para sasanib na sa Liberal Party. Kasi nga active pa siya ngayon sa kanyang bilang pulis. So bawal ho yun na nasa ano ka na, nasa serbisyo ka pa pero nakipag-sanib ka na sa mga partido. Kaya lang halata na ang galawan ni Torre ngayon eh. At napabalita kasi yan na mayroon talaga siyang planong tatakbo ngayong 2028. Di pa alam natin kung ano talagang posisyon ang gusto niya. Pero may umuugong na yan na pwedeng magiging vice president daw umano. Kanino? Alam niyo na kung kanino? Kay Risa Hontiveros, doon ho yan. Parang nabanggit niya ni Trillanes na parang pagtatambalin tong dalawa na love team na magkaroon ng tong ginagawa na ngayon sa Liberal Party nakikita natin to parang sila, preparation na to sa 2028. Ang nito siguro nila na, nanalo ang dalawa nating kandidato si Bam Aquino at saka itong si Matching. Itong si asawa ni Shawi ba? Yung ito dagat. Wow, dagat. Yung sinasabi niya ng ganon. So, alam niyo na kung sino yon. Alam ko na yan. Nakakasawa kasi mga mukhang politiko ngayon. Grabe. Tapos, ito nakikita ko. Ito video muna. Kaya interview ni interview ulit ito sa sa ibang network ito. Ito. Binuhay ng Liberal Party ang slogan ni dating Pangulong Benigno Aquino III na kung walang korap, walang mahirap. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus. Rika, sa forum sa Quezon City, sinabi ni Liberal Party President Ering Tanyada na napapanahon ang pagbabalik sa slogan dahil sa pagputok ng issue sa manumalyang flood control projects. Ngayon din anya ang tamang oras para marinig ng mga kabataan ang slogan na ginamit sa kampanya ng yumaong dating Pangulo. Paliwanag ni Tanyada, bagamat politikal na partido ang Liberal Party, walang kulay ang paglaban sa korupsyon at hindi rin anya ito paraan parang mampanya sa halalan sa 2028. Dumating din sa forum si dating PNP Chief General Nicolas Torre III, pero paglilinaw niya, hindi siya kaanib ng anumang partido. I think the fight against corruption should transcend political lines. Hindi yan dapat hahaluan ng or i-define ng politika ang laban sa korupsyon. So, nakikita ko dito, ito si Torre.
mukhang ilalaglag niya si Bongbong Marcos dito. Ayaw sumanib to sa kay Bongbong Marcos kasi nakikita ko dito kasi na bakit active pa siya ngayon pero doon na siya sa kabila kaibigan na siya doon. Dahil doon talaga siya na may alok ang Liberal Party. Sabi ko nga, itong Liberal Party kasi ngayon ay malakas ang loob nila. Ngayon na, nagpreparasyon na sila kasi ito si De Lima na mayroon siyang mamamayang liberal, o Liberal Party pa rin yan, ay isa rin to sa, baka tatakbo rin to baka 2028. Si De Lima, wag natin ibuto yan ha, pakiusap lang. Si De Lima, wala yan. Ito yung plano nga na itong si Risa Hontiveros at saka itong si Diwata, yan daw ang yan daw yung ipares silang dalawa. Si Risa Hontiveros presidente tatakbo, tapos si Torre ang magiging vice presidente. Or either Torre president, nasa dalawa yun kung sinong pwedeng tatakbo sa kanilang talaga. So di pa yan plano pa lang yan. Yan pa lang yung nasa utak ni Trillanes. Kasi ayaw na rin ni Trillanes sa ibang dito kasi alam niyo naman si Trillanes ngayon, kapag di siya tawag nito, hindi sumunod sa kanyang gusto, kakalabanin niya yan. Itong nangyari ngayon sa dito na naman siya ngayon pumanig sa dito sa kay Risa Hontiveros. Ganun naman talaga si Trillanes. Kaya ito si Diwata, nagkakaroon to ng pagkakataon na may balak nga, natatakbo to siya pagka, di natin alam kung anong nito. Pero sabi niya na hindi daw siya pwede ngayon na sasanib na sa partido kasi active pa siya. So halata na ang mga sabi pa nga nila yung sabi nga body language ni Torre ngayon ay halata na talagang papasok sa politika. Ganon naman ang mga tao Kapag hindi ako tatakbo, hindi ako sasali diyan paano ko mananalo diyan? Karamihan ganyan Paano ko mananalo diyan? Unang-una wala tayong pera. Pera ang unang-una yan. Dahilan wala tayong pera. Pangalawa, wala naman tayong sapat din na mga kakilala. Walang sa atin, mga lumang mga trapo na karamihan yan Ito si Torre, hindi pa politician pero trapo na. Doon pa siya umanib sa mga sobrang mga trapo diyan sa Liberal Party. Nagkaroon lang ng nanalo to si Bam Aquino at saka itong si Pangilinan itong nakaraang eleksyon Akala itong Liberal Party tuloy-tuloy na ang kanilang itong kanilang tagumpay. Akala nga nila kasi nanalo rito si De Lima. Tapos ewan ko kung talaga ni Torre. Kasi ilalaglag nga niya to si Bongbong Marcos kasi hanggang ngayon expected pa to ni Torre na bibigyan siya ng posisyon ni Bongbong Marcos. Walang binigay sa kanyang posisyon. Kaya siguro ito nagparamdam dun sa tinanggap niya yung invitation sa Liberal Party. Hindi ko maintindihan. Kasi daw yun prayer rally, prayer meeting, pero bakit mga politician na nandoon? Kung prayer meeting yun, di natin mga yun, may mga madre, may mga pare. Pero, ganun talaga kapag politika. Lahat talaga, kapag nasa politika, mga bot-bot doon, mga sinungaling talaga. Ito si Torre nga, hindi pa pure na politiko. Nakikita na natin kung ano ang kulay din ito. Magdilawan na rin to. Tapos bot-boto na. Posan, kapag nakatapos ang kanyang termino sa PNP chief. Sa ngayon kasi, kung tutuusin, siya pa rin talaga ang may hawak dito sa kanyang 4-star general. Kasi hanggat di siya magre-retire, hindi pwede yan, palagay ko hindi yan pwede na itong si Nartatis magiging 4-star general. Kasi hawak tinanggal lang naman nila to sa PNP chief, itong si Torre. Hindi pa naman talaga to na siya nag-retire. Ewan ko kailan ang eksaktong retire. Malapit na to na magre-retire. Ito si Torre, malapit na. Kaya natunugan daw kasi to dati din, ito si Torre, na nag-ambisyon talaga sa politika. Ito na. Nakikita na nila ni Bongbong Marcos to kung ano talaga ang nito
ni Torre. Kasi sumasali na siya sa mga itong sa Liberal Party. At tinatarget talaga siya rin ng Liberal Party kasi ang akala ng Liberal Party ay makakuha sila ng ng asset nila to, itong si Torre, kasi ginawa nito kay Kibuloy, ginawa nito kay dating Pangulong Duterte, kasi ang mga tao kasi nito, ang akala ng Liberal Party ay mas maraming supporter itong si Torre. May mangilan-ngilan. Pero majority dyan, ang nangyayari kay Torre noon, galit ang mga tao sa kanya. Nagkakamali ang mali dito ang Liberal Party. Wala tayong magawa kasi yan ang akala nila eh. So kita naman natin doon sa mga ipon-ipon nila doon. Nandun si Dilima, andun si Tanyada. Ito yung mga nila eh. Ito yung mga partido nila. Sino yung congressman niya isa pa? Ito si Chiljuk, no? Liberal Party ho yan. Wala na. Hindi naman itong malakas. Akala ka siguro talaga nitong ng mga taga Liberal Party, malakas na sila pag sumanib tong si si Torre. So ito laglagan na. Ang layo pa ng 2028. Ito ng Liberal Party naghanda na. So itong administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon, wala pa kung ano talagang gagawin nila kasi busy pa sa nila kung anong gagawin talaga nila kay VP Sara. Kasi VP Sara pa rin ang malakas eh. Ito, VP Sara. So si Bongbong Marcos ngayon, lutang na naman kung sino pa talagang itatapat niya kay VP Sara. Mangyayari nito, baka sanib puwersa to sila sa Liberal Party, pero hindi mangyari yun. Kasi itong mga taga-Liberal Party, ayaw nila kay Bongbong Marcos eh. Kasi bangag kasi. Kaya ito si Torre, inunahan niya si Bongbong Marcos. Diyan ka lang, hiwa-hiwalay na tayo dito. Yan ang hiwa-hiwalay na sila dito.